Ibahin nyo ang terminong ito! Saktong-sakto! Ikaw! Dito! Hindi ba't kasama ka ni Jesus? Kristo! Bakit mo pinubayaan? Bakit na? Naman kung sumukin ang Panginoon mo Diyos. Nagkakabaliw, napapakanta, napapaisip, napapangiti. Ito itong aking nadarama, pagmamiliw mo. Nakakilig, nakakabaliw, napapakanta, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Tunay ngang nasang selebrasyon ang kasal na ito. Sinabi mo ba? Hindi sagana ang pamilya ng bagong kasal sapagkat magkakaroon tayo sa maraming pagkain. Tina, anong nangyayari? May problema ba? Naubos na lahat ng alak. Wala nang natira sa lahat ng mga Ng ating palinasang matapad nawa ang mga kaligtasan. Ngayon, kumuha kayo at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama siya. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit, sino naman po ang aking kapwa? Makinig kayo. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Hinubaran, binukbo, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita niya ang taong naghandusay, ay nangis ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din doon ng isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binukbo, ay nangis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay at napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, pinubusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. At pagkatapos ay dinala sa bahay panurian upang maalagaan siya roon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salabing bilang ang mamahala ng bahay panurian at kanyang sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong
magagastos ay babayaran kita pagbalik ko. Sa tingin ninyo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya. Tama ang sagot mo. Umayo kayong lahat at ganoon din ang gawin ninyo. Sapagkat ika'y mahahawa. Naiintindihan mo? Bakit po, Inay? Ano po ba ang nasa kanyang palan? Ketong! Ang lalaking iyan ay may ketong! Sapagkat siya'y marumi at makasalanan. Pinarurusahan siya ng Diyos. Pabayaan niyo. Tulungan mo ako! Pabayaan niyo. Tulungan mo ako! Panginoon! Panginoon! Tumibig mo! Ay malilinis ako! Ibig mo na paging malinis ka. Maniwala ako sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon! Sa kalinawan, huwag ka sinumakad ka o pagpakita sa mga saserdote at maghain ng kalong ayon sa iyong Diyos ni Moises bilang patutungo sa kanila. Magaling na ako! Magaling na ako! Magaling na ako! Maraming salamat, Panginoon! Magaling na ako! Magaling na ako! May isang lalaki, may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababatang anak sa kanyang ama na ibigay na sa kanya ang bahagi ng ari-arian na nauukol para sa kanya. At ibinigay nga ito ng ama. Matapos nito ay umalis ang nakababatang anak at nagtungo sa malayang lupain. At doon ay nilusta niya ang kanyang mga ari-arian hanggang sa magpus. Nagkaroon ng isang matinding tagutong sa lupain iyon. Walang nagawa ang nakababatang anak, kundi ang manirahan sa buknalita at magpakain ng baboy. Walang sino man ang nagbibigay sa kanya, kung kaya't ang pagkain ng baboy ay naging pagkain nila. Napagtanto ng nakababatang anak na sa tahanan ng kanyang ama ay sagana ang kanyang buhay. Kaya't napagdesisyonan niyang umuwi at humingi ng tawad. Kahit hilingin siya ay maging upahang sa lalaki. Kaya't umuwi na siya. Ngunit malayo pa lamang siya ay nakita na siya ng kanyang ama
At agad itong nahabag at niyakap siya. Mama, nagkasala ako naman sa langit. At sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawagin iyong anak. Patawarin mo ako, Mama. Gayunman, ay kaagad siyang dinimitan ng pinakamainam na kasuotan. Iniutos ng ama na katayin ang pinakamatabang kuya sapagkat sila ay magsasaya. Dahil ang kanyang anak ay namatay. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang nakatatandang anak na galing sa bukid ay nalaman ang pagdating ng kanyang kapatid at ang selebrasyon para rito. Nagalit siya at ayaw niyang pumasok. Dahil dito ay naman. Bitawan mo ako! Ama! Bakit naman ito? Ama! Naglingkod ako sa inyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalungat sa inyong utos. Ngunit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya ako kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka pa para sa kanya ng pinatabang kuya. Kahit na alam mong siya ang lumisay at nalaksaya ng iyong kabuhayan kasama ng mga patuton. Anak, palagi kitang kasama. At ang lahat ng sa atin ay sa iyo. Nararapat lamang na tayo magsaya at maganap. Sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muli siyang nabuhay. Siya ay nawala. Ngunit muli natin siya natagpuan. Para sa mama.
kayong lahat. Nilikha ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. At hindi nilikha ang tao para sa pamamahinga. Malayang na si paramdaman. May 6 na araw na nilaan upang kayo magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito magpagalingin at magsara pumamahinga. Mga mapagkunwari, hindi ba kinakalag ninyo ang inyong baka o asno sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan lalo na't sa araw ng pamamahinga? Pinagbala ang mga taong walang inaasahan ng iyong Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian. Maestro, paano naman po ang mga taong tumatangis? Pinagpapala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aayain sila ng Diyos. Pero Guro, hindi po ba kung tayo magkakapatid, dapat ay pareho lang ang ating mga naranasan? Pinagpapala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga taong inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa madaling sabi ko, sa lahat ng aming mga nararanasan, dapat ay magtiwala lamang kami sa Diyos. Pinagpala ang mga mamamagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga taong may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y tuturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala rin naman ng mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong Ama nasa langit. Guro, paanong iibigin ang taong labis na kasakit sa amin? Hindi ko ba mahirap itong gawin? Di ba? Kung ang mga umiibig lamang sa inyo ang siya ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? Amin, Guro, hindi mo namin labis na maunawaan ang kakukuran mo. Kaibigan, kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa rin iyon ng mga hentil? Kaya, dapat kayong maging ganap, katulad ng inyong Ama nasa langit. Nasaan ang kapatid ko?
Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At kung sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Panginoon, naniniwala ako na ito ang Kristo. Ay inaasahan namin darating sa sanlibutan. Maria, narito ang kumot hinahanap mo. Saan niyo siya inilibig? Buksan ninyo ang mata. Panginoon, nangangamoy na siya at apat na araw na siyang patay. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung tunay kang sumasampalataya, ay makikita mo ang paluluntian ng Diyos? Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito para sa mga tao nandirito upang maniwala silang ikaw ang nagsumbong sa akin. Lazaro, aking kaibigan, bumangon ka! Kailangan ninyo siya upang makalagay siya. Ano yan mga yan? Alisin ninyo ang mga yan! Sige, huwag ninyong gawin palengke ang tahanan ng aking ama! Ano ba ang tingin mo? Ano yung ginagawa? Nasusulat na ang aking tahanan ay gagawin bahay dalawin na ng lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa niyo itong lunggan, mga magnanakaw! Hindi ka namin papakita mo kung bakit tayo may karapatan rito. Nasusulat ang aming tahanan ay gagawin bahay dalawin ng lahat ng mga bansa. Ibahin niyo ang terminong ito! At pulido itong itatayo sa loob ng 3 araw! Agad na mag-alin na naman namin itinayaan itong tempong ito. Ngunit bubuhin mo lamang sa loob ng 3 araw. Alisin niyo yan! Alisin niyo yan! Alisin niyo yan!
Boss, ayaw gumising nang walang kapangyarihan. Sa aking palagay ay hindi naman mawawala ang ating kapangyarihan kung hindi tayo mangingialam. Tumahimik ka, Kudemo! Walang katotohanan yung mga sinasabi. Kay Bas, kumilos na tayo. Nauubusan na tayo ng oras. Sa dami ng sumusunod sa kanya, sa palagay niyo ba ay madali ang pagkakit sa kanya? Hindi kayo nag-iisip! Sa isang maling hakbang lang ni Jesus ay mapapahawakan lahat! Kung ganoon, kailan kay Bas? Kailan? Lamang mawala siya sa ating landas. Sa isang tamang paraan. Kailangan si Jesus ay mapatay. Nalalamig ng oras. Dapat na matupad ang itinakda ng aking ama. Pumarito kayo sa pagdito. Bagaman itagal na natin magkakasama, ito na ang huling hapon na ating magsasalusaluhan. Kaya't iniutos kong ipagpatuloy ninyo ang gagawin ko ngayon. Sapagkat sa ganito ay makakasama ko pa rin ninyo ako. Malayo man ako sa piling ninyo. Ito ang aking katawan. Tanggapin ninyo ito at kainin. Buong lugod na ito'y iniaalay para sa inyo. Ito ang alak ng buhay. Ito ang aking dugo. Ang dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ito'y binubuhos para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo, ay magmahalan kayo. Ang sino mang gumawa nito ay kikilalanin kong mga halaga. Kaunting panahon na lamang at ako'y babalik. Huwag kunin kayo at dalhin Kung umupo kayo. sa kaharian ng aking Ama. Maestro, saan ka pupunta? Sasama kami. Marami pa kayong dapat gawin. Mauuna lamang ako at kasunod ko kayo. May susunod ako. Maestro, handa kong niyagay ang aking buhay. Kasunod naman sa'yo. Kay rami ng tinawag, ngunit iilan lamang kayong tumugon. Hindi man lamang nabadisa sa pagtawag ng Ama, kayo'y matitisod pa. At ikaw, Simon Pedro, pinuno ng aking mga halaga. Sinasabi ko sa iyo, sa gabiring ito, ako'y itatatuan. Ano? Hindi, Maestro! Hindi ko magagawa na ikitatwa! Sinasabi ko sa iyo isang pagsubok. Huwag
mamagabag ang inyong mga kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Iyahatid ko kayo rin kapag ako'y nakabalik. Hindi pa namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, di ka lamang dahilan, may nakabibinging ulo, natatakot, di maintindihan, sulang puso at isipan, manalig na hindi manigaw sa dilim. May sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Saktan ay napitan. Minsan walang kasagutan. Saktan ang lubos mga punay di kaiiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Sino mang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan. Kung ako'y kilala ninyo, ay kilala na rin ninyo ang aking Ama. At simula ngayon ay kilala na ninyo siya at yun ang nakita. Lalapit na ang Diyos. Gumawa na kayo. At ako na may bayaan ninyo sa pag-iisa. Kailangan kong makipag-usap sa Ama. Nakalulungkot na sa tagal ng ating pagsasama ay isa sa inyo ang pagkapanood sa akin. Gawin mong madali ang dapat mong gawin, Judas. Gas! Sumama sa'yo, Maestro. Hindi ko kayo pinipigilan. Maging isang oras man ay ikagagalan kong makasama kayo. Maghintay kayo dito at makipag-uyat sa akin. Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap dito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod.
Talaga bang kaya mong talin ang lahat ng ito? Iminihin mo sila isa sa iyong sarili. Kamatayan ng kamupas nyo! Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. At patuloy ko itong ipapahayag. Upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila. At ako ay manatili sa kanila. Iwanan ka nilang lahat. Walahan mo kayo. Ay, ikaw ng ika. Nang matitira sa iyong pangalagan. Anong magagawa? Ang iyong panalangin, Jesus! Lahat ng ito'y tinakda ng nangyari sa'yo. Aba! Kung hindi may aalis ang alis nito ng hindi ko ito, ang iyong pinalawakan. Ang sabi ko, manatili. Paalam, Jesus! Gabayan ka mo sana ng iyong mama sa langit! Butas! Taksil ka! Bakit mo nagawa ito? Bakit mo nagawa ito sa ating maestro? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ikaw ba si Jesus, ang sinasabing Kristo? Abay siya. Kung ako ang hinahanap ninyo, ay kalaga ninyo ang aking mga kasama. Maestro! Sasama kami sa'yo! Bitawan niyo ako! Hindi pa ito ang panahon, Pedro. Ang sa inyo'y magsisimula kapag ako inyo mami. Kailangan ninyo ba talagang gumamit ng dahas sa pagdakip sa akin? Araw-araw ako ay natutulog sa templo. Ngunit hindi ninyo ako tinakip. Ngunit ito yan. Upang matupad ang sinulat. Naku, mga propeta.
kahit sa ang bulok na anak, ay wala akong nakikitang tanda ng pagiging hari sa iyo. Salamat naman at natahimik na rin. Ngayon ay matatahimik na ang karyang imperyong Roma. Dahil magmula na tumating sa bayan ito, ay nagulo na ang mga tao nang dahil sa pandilang mo. Ayagan akong nagsasalita sa kanila. Araw-araw kong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Wala kang karapatang sabihin na niya. Ang dakilang pare! Patunayan niyo kung ako ay nagsasabi ng masama. Iharap mo sa akin mga saksi. Nakita ko ang taong iyan. Nanggulo siya sa templo. Itinabuhan ang mga nagtitinda at itinabran ang mga salapi. Ikaw na sinabi niya na kahit anong tipahin ng templo at itinabran ang mga nagtitinda. Sabihin mo sa amin, ikaw na Kristo. Sinasabi ko sa inyo, wala ngayon ang anak ng tao ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Nais mo bang sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Kahangalan! Nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos! Ano bang kailangan natin sa ibang saksi? Narinig na natin ito sa sarili ng bibig! Wala na! Ano sa tingin nyo? Anong saktan nyo lamang sa taong ito? Bawal sa ating mga Hudyo ang humatod ng kamatayan. Kaya dalhin siya kay Gobernador Pilato. Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, sino ang sumampan sa'yo? Magkakatotoo kayo ng mga sinabi. Ikaw? Hindi ba't kasama ka ni Jesus? Kasama! Isa sa mga alagad niya! Ano? Wala mo sinasabi mo. Nagkakamali ka. Hindi ka ba ang magkakamali? Alagad ka ni Jesus! Ang Nazaret! Ang tao yan! Napakasinungaling mo! Sinusumpa ka. Hindi ka lang sinasabi mo. Nagkakamali ka. Ikaw ang taga-Galilea! Ikaw ang tumagas na yung animal ko! Alagad ka niya! Ano saan gawa ka ng Diyos? Kung nagsisinungaling ako, hindi mo naman sinasabi niya.
Thank you.
saya naman ang pagkaliwag mo ito. Ay, kayo, makiisa sa amin. Kayo husay ng aking mga mananaya. Magaling. Magaling. Mahusay. Mahusay. Anong meron na't may biglahan akong bisita? Narito kami kasama ang taong itong taga-nasa. Tinanggihan kami ng gobernador at ipinadala dito. At bakit? Ang taong ito'y si Jesus. Siya ang nagsasabing siya'y anak ng Diyos. At kabilang sa liping gabi. Ikaw pala si Jesus. Sa wakas ay nagkita na rin tayo. Totoo bang mapaghimala ka? Kung gayon, kaya mo bang maghimala para sa akin? Subukan natin. Kawal! Pahingi ako ng kapirasong tinapay. Tignan natin kung ba mapaghimala ang Israel. Ito, Jesus, sa harapan mo, gawin mong bato ang tinapay na to.